Down, mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan, bangon sa bagong sigla, kababayan, kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogod, Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Oras sa Radyo Pilipinas, 2 minutos pasado ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern Visayas. Sa tanan nga maabot nini nga tunga Sibia pinagi sa 104.7 FM o sa tanan nga mga nakatutok sa atong Facebook Live. Sa makausa pa, mayong buntag kaninyong tanan. Mga higala, adlaw karon ng Miyerkules, Mayo 21, tuig 2025. Oga, welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa. Nga maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita sa kinatibukan nga Rehiyon 8. Ang programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga kaigsunan sa niyusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ug Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Oy, kamusta? Kamusta mga higala ang inyong adlaw nga Miyerkules? No, hinaot ang tanan, anaas sa maayong nga kahimtang, and most especially anaas sa maayong nga panlawas. No, update kita sa ato nga panahon diri sa lungsod sa Sugod mga higala sa kasamtangan. Nagpakita gyud sa nga kahayag si Haring Adlaw. Pagkanindot sa ato nga panahon, no, ato nga lauman nga grabing kainit ang ato nga masinati ining adlaw nga Miyerkules. Sanglit ato nga pahinomdom sa ato nga mga suking tigpaminaw. Dili malimot sa pagdala sa inyong nga mga proteksyon, panahon nga mogawas sa inyong nga panimalay. No, and ingon man, siguradoon ang pag-inom o daghan nga tubig aron magpabiling hydrated ang ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nining puntoha mga higala, dili na kita maglangan ato na usab nga paminawon, no, og hatagan og kahigayunan aron makapadangat sa ilang mga pasiyo ng impormasyon. Ang ato nga mga kaubanang stasyon sa paghatod nining Good Morning Eastern Visayas. Unahon nato mga higala. Live gikan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Anana sa pikas sa linya maupay nga aga at idayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, at idayan, good morning. Yes, good morning, Kuya Aljon. Kuya Aljon Malot, maupay nga aga. Sugod man, nga dakad mi Charmaine Perito and Ma'am Eileen Diaz. At aton mga kabakyang nga na pagpatin mga balita, palibot habugos nga Rehiyon 8. Nga sugod man, good morning gihapon, nga dakad ni SM Sir Dindo Alaras, RP Sugod, and ASM Sir Jean Navelan, din naman na RP Calbayog. Sugod man, din ito na bugos nga person na DYS team, amon station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanakon na kabakyang, Didia Master Control, Engineer Ray Victor de Dios.
Aton mga news contributors yan ang adlaw, tikang hiton production team, Ate Pen Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Daisy Lalosa Belazar. Maupay nga aga, hato na mga listeners gihapon. Ato nagkikita nga na masiling live stream ha mga Facebook pages ito na aton sister stations ng sugad man Radyo Pilipinas Borongan. Ayan na ba, pagtaga panahon na maupay na ito na kasirak ng Mr. Sun, particular na dito na City of Borongan. So yan ang atak na 31 degrees Celsius ito ang heat index. Nagintigog ng epektohan air temperature at 27 degrees Celsius with 84% relative humidity. Pero partly cloudy lagi hapon, ano? May lagi hapon mga pagdampag nga nagutiay nga tsansahin pag-uranian pag-abot hiton mga alas 11 ada 20 to 30% nga tsansahin pag-uran. Salit aton mga mayad activities sa gawas ano in andam la iton panangga masirak. Grabe nga sirak hiton adlaw. Syempre aton mga may ada nida sunblock. Nagamit ang sunblock balitaw. Ano? Importante gihapon may panangga para maiwasan iton mga heat-related illnesses. Ngan kung diri man super kinahanglan ano, gumawas, limitaran na lang ngan spend na lang itong time dito iton tagsa-tagsang panimalay. Yan, update pagtaga power supply. So far, ito nabisuhan ni Eastern Summer Electric Cooperative. Nagpapabilin lagi hapon yan itong Thursday, May 22. At na pagparang NGCP scheduled power interruption in between 5 to 6 in the afternoon hitong Thursday. So buwas nga adlaw May 22 to 2025. Bugos ini nga probinsya hiton Eastern Samar affected adton Borongan, Taft, Kinapundan ngan Balanghiga substations. Mag-facilitate necessary works of Taft Solar 3-way switch at Barangay San Rafael, Taft, Eastern Samar. Iton pagbubuhatan ng activity hiton NGCP. So ma-interrupt ito ng kuryente mga more or less 30 minutes. But so far, di man gihapon na about 30 minutes. Mga 5 to 10 minutes kasagaran. Ngan iba pang update pagtaga tubig naman. So far, so good gihapon ito na ato na awas hit gripo. Ano? Particular na di stasyon DYES ha Barangay Alang-Alang. Waray man pabiso adto na Borongan Water District para naman hin water service interruption. Yan, sana la tuloy-tuloy lang mo pa itong daloy hitatan gripo. Ano? Kaya tendency ko na sige-sige gihapon ka mapaswit panahon. Nahabubay ito natin water sources ngan nahina ito na pressure or awas to the point nga danay waray awas itong gripo. Good morning, Ate Mila Fable. Dida naman Hilabaan Dolores. Morning, hayo tanan. Keep safe all. Thank you so much iton comment. Ngan, iba pang update. Ano ni deton sa nga pahayag ni Mayor Diane Agda di deton City Borongan. Kasumpay hiton temporaryo nga limitasyon ito naging papatuman nga paggamit ito na San Juanico Bridge. Nagkamayadan meeting at ito na pipira nga mga department ito na LGU Borongan. Kaupad na ito na DTI nga representative ito Chamber of Commerce kakalap nga adlaw. Yan na panuyod to ni Restorian pagtagad hito na posible maging epekto hitong sitwasyon na San Juanico. Kasi didiha aton city, ano, didiha mga bungto ito Eastern Samar. And nagkakamayad na shortage ito raw material, especially didiha mga restaurants, ano. At nanginginahanglan ito karnihin manok. Particular na ito natin mga fast food didi nga mga mga kaunan. Salit Mayor Diane in nagkamaya din special nga task force nga magiging trabaho na pagbantay hito na presyohan
supply nga na pamresyuhan gihapon hiton na produkto kasi ito iba na sugad nga posible tumaas iton presyo. Pero syempre ada magbabantay iton special nga task force hito na aton local government unit. Yan, pagsulbar gihapon iton mga posible gumawas nga problema kataliwan hiton regulasyon hanasabi nga tulay. Ngayon magbubuhat gihapon in regular nga mga meeting kaupan itong suppliers nga na retailers para makapagpatuman itong local government hin kaangayan nga pitad para malikayan ito naging kakabarakan nga dakong nga epekto din ito natin ekonomiya. And the other update, nagpapadayon gihapon atun karuyag mag-enter para hin ngada naman Philippine Armed Forces of the Philippines, Philippine Army pre-entry exam para ito na officer candidate course. Gindudumara yan ang adlaw Mayo 21 adton Army qualifying exam nga na special written exam dito naman Eastern Summer State University. Ngayon sugad man buwas nga adlaw adton Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test or APSAT. Salit sang kayo itong mga interesado, visit na lang ito ang official Facebook page. Ito na ito 78 Infantry Battalion o di kaya Army Recruitment Office sa Visayas para ito iba pa nga detalye. O di kaya direkta kan Philippine Army Staff Sergeant Aldrin Fabe. Haiya numero 0917-113-1423. Para itong mga interesado maging kaparte ito na Philippine Army. Nga na oras 13 minutos na nagkalabay, alas 8 na agad naman itong mga laray uluhan. Nahikay na bugos nga person na DYS team. Youth groups na syudad Boronga na ginauhag nga magpartisipar. Ikaduhang hugnahan na pagpapatuman na Bloomberg Philanthropies YCAF projects din itong syudad Borongan. Mas istrikto nga mga patakaran hapag agi sa San Juanico Bridge igin papatuman DPWH 8. Mga atleta na DepEd Eastern Summer Division nga kaapihan Eastern Visayas Troopers Delegation ha 2025 palarong pambansa biyahe lawag na. Iniyog ato ang detalye niya na pagbalik phase 2 ha aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you Kuya Aljun. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ati dayan para sa imo nga mga pasyo nga impormasyon. And again, good morning sa ato nga mga kaubanan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Of course, sa panguna sa ato nga station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Oras sa Radyo Pilipinas, 15 minutos na nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Nining puntuha mga higala, ato nga paminawon para usab sa nga mga pasyo nga impormasyon. Live gikan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Kalbayog. Maupay ngaga, Ati Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Charmaine, good morning. Yes, Kuya Aljon, maupay nga aga sa maupilat nga aga sa bugas ng pwersa sa RP sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. And good morning liwat, Kuya Ate Dayan Cablon, tigang naman sa RP Borongan nga sa bugas ng pwersa sa istasyon sa pagpamuno ni SM Ruth Rivera Abunda. And yes, good morning, Ma'am Eileen Diaz, tikang naman sa Philippine Information Agency ng sa bugos ng pwersa sa ahensya sa pagpanguna ni Regional Director Rian Aranto dinhi sa Eastern Visayas. Okay, dinhi sa RP Calbayog, kaupod natin sa Master Control sa BOS Luis Salalon Esra Altaro ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Novelon. Ako lawatan niyo makakaupod yan ng Wednesday edition. Ate Charmaine Perito. Okay, update kita sa naton pagtagapanahon sa syudad sang Calbayog. Mostly sunny ang naton kalangitan sa temperatura nga 29 degrees Celsius pero mas mapaso-paso aton na eksperyensya ang heat index sa 32 degree Celsius. So around pagkakulop, magkulop, may dagitasin pag-uran sa 15
chance of rain. So sa aton mga ka-arpeno, magawa sa natin mga panimalay, diri kita nga malimot pagdarasan payong o kalo o protection sa lawas para marikayan naton ang pagkasakit. Update sa aton pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So nagpalusad service advisory and buhatan kundiin sadton Mayo 19, Lunes nga adlaw nagkamayada sin emergency line declogging activity sa Barangay Pilar dinhi sa syudad San Calbayog. Kundiin ang tanan nga service areas San Calbayog Water nakaka-eksperyensya water interruption, low pressure to no water. So, ini magpapadaan kutob mahuman ang declogging activity san buhatan. Update sa naton pagtaga-kuryente sa Melco 1, so good news sa aton mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad sa duro-diretso ang serbisyo sa aton pagtaga-kuryente. So sa tulano, may da kita ginpalusad nga power rate update para yan nga bulan Mayo kundiin naghamubo ang taripa para yan nga bulan umubos sa 1.2731. So ang aton residential connection tikang sa 12,000.7193 per kilowatt hour adanala sa 11.4462 per kilowatt hour. Para naman sa low voltage connection, tikang sa 10.5846 per kilowatt hour, adanala sa 9.5172 per kilowatt hour para na bulan Mayo. Ngan para sa industrial connection, tikang 8.3307 per kilowatt hour, adanala sa 7.3547. Okay, so update naman kita dinhi sa probinsya San Samar. Sa aton mga kababayan, mga Samarnon. So nagpalusad sin state of emergency. O adi na kita sa state of emergency sa bugos nga probinsya San Samar. Naaprobahan kakulop nga adlaw Martes, Mayo 20, ang resolution number 17-1144-25 san sangguniang Pandalawigan. Tung releasan ongoing nga rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Sumara makita nga major lifeline naton inisan biyahe og kalakalan dinhi sa Eastern Visayas. So magsaringani nga state of emergency sa aton mga ka-arpeno, diri kita magpanik. So tungod ini sa pitad inyano san gobyerno para makakiwa an aton gobyerno. So pwede na gamiton dayon ang pondo para mabuligan adton na apektuhan ng mga LGUs ug mga sektor sugad sa transport groups, mga negosyante, mga delivery riders naton, mga commuters. So samtang ginupayan ng tulay, may da traffic, delay, kadugangan sa gastos, kuryente, gasolina o pamasahe. Sanglit ini nga resolusyon mga ka-arpeno para mapagaan kahit paano ang impact siningan aton eksperyensya nga emergency sa San Juanico Bridge. Okay, so kakuluplat nga adlaw Martes, Mayo 20, nagtikang na ang ferry service tikang sa Bogo, Pakadi, Calbayog City. And yan na adlaw Miyerkules, Mayo 21, nagtikang naluwat ang ruta San Calbayog to Bogo nga ferry service. So daily po ang aton magiging biyahe. May the cargo area para sa Diaz Eshate nga trailers, ngan may the air condition passenger section. So pwede gihapon makarelax naton mga biyahero samtang nagbabiyahe kita. So, ang Life Shipping Corporation ang magpo-post naman sa era full schedule o iba pang changes sa era schedule. So, standby lang kita sa update. Tigang mismo sa Life Shipping Corporation. Kita magawa sa update para liwat naton malikayan ang fake news. Okay, so para sa mga balitang nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Northwest Samar State University, gintutukan ang pagparigon sa kinadman sa local innovators ng MSMEs sa intellectual property. Insidente sa nag-aaso nga poste harani sa makasaysayan nga handumanan building sa Calbayog Samar, dagmit nga naaksyonan sa mga lokal nga emergency responders.
proteksyon sa kabataan sa Paranas, Samar, mas ginpakusog durante sa Local School Board ng Municipal Advisory Council Joint Meeting. Ngan katbalog ang LGU, ginsiguro ang supply sa primerang mga paraliton sabot nga San Bridge restriction. Ini ato nagdidetalye sa second part sa atong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Charmaine para sa imo nga mga mahinungdanon ug pasyo na nga impormasyon live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Of course, ubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Jean Navilon. Philippine Standard Time alas 8:22 na sa buntag nining puntuha. Ato nga paminawon usaba para sa iya nga pasyo na nga impormasyon gikan sa Philippine Information Agency kun PIA. Maupay nga aga, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Ai, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Aljon, Ma'am Dayan, and Ma'am Charmaine. Ini sa Eileen Alazon Diaz sa Philippine Information Agency in Northern Samar. Anamon didi panahon naka-apektos gihapon ng easterlies nga magdadarasin talagsahay nga pag-uran ngadto sa maarom nga kalangitan nga may talagsahay nga pag-uran og dagdog. Ang hangin may mahinay nga to sa kasadangan nga darati kang east to southeast nga mahinay nga to sa kasadangan ang balod sa mga baybayon. Saya na amo gihapon na madalumdum amo na sistering nato niya na nga maarom. So diri kami di ora-ora maadlaw nga and hopefully diri ini ora-ora magpaso niyan nga kakurulpon. Sa amo naman pagtaga kuryente may scheduled power interruption and NGCP nga sinor sa Melco kundiin sa Biyernes nga adlaw tikang alas 9 sa aga ngadto sa alas 2 san mga apektado nga mga lugar mga barangay sa Katarman, Hilalan-Agan, Sumuhi kag Abaca, Kularima, Pulangi, Patikwa, San Pascual, Tibuluangan, Quezon, Tangi, Mabini, Liberty and Cervantes. Ini ang mga lugar nga pikang sa Katarman, Tikad, Tupalupe de Vega, ang apektado nga mga barangay. Tungod ini sa relokasyon nga ginhimo nila sa mga poste, tungod sinisan road widening along Cervantes to Katarman and to Lupe de Vega. So siraan maapektaran sini nga power interruption sa Otrohongko sa Biyernes nga adlaw tikang alas 9 ngadto sa alas 2 San Colop. Maupay na lang nga diri ini sa Lunes tungod kay sa Lunes magpapatron ang Lupe de Vega. Pag amo man pagtagaban Kamurayaw, mamingaw ang probinsya, maupay mayon na magpasi orden, maupay amon di na pamuruko. So far pasalamat kita sa kapulisan gihapon nga nagmimintinar sa Kamurayawan sa naton komunidad. Ngan sa amon Laray Uluhan bangin maglangan na kita sa naton oras an sa amon Laray Uluhan para niya sa second part sa naton programa. In FA may tuang nga supplies and bugas pero diri eksakto para makasustener san panginahanglan san probinsya. Comelec nagpahimatngon sa tun maedad 15 sa Disyembre 1 nga magparehistro para sa barangay ng sanggunian kabataan eleksyon yana nga tuig. Agritourism fair oportunidad sa mga parag-uma makapamaligya sa ira mga produkto. Ini kasumpay san sayo kabulan nga selebrasyon sa pag-obserba sa ika-60 anyos nga anibersaryo sa Norte San Samar. Kaya maribhong kami didi mga kasangkayan saman mamamarati karayag niyo mag-enjoy, mag-witness, maglibot didi sa Norte San Samar, adila sa ligid San Kapitulyo trade fair, may da kami night market, nagtikang ini sa Mayo 18, tub-tub san Hunyo 19, kundiin mao ang 60th anniversary sa province of Northern Samar. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, damo nga salamat Ma'am Eileen para sa imo nga mga pasiuna nga impormasyon. And of course, good morning ta sa kinatibukang puwersa sa Philippine Information Agency sa panguna ni Regional Head Sir Rian Arinto. Oras nato mga higala alas 8:26 na sa buntag, no? Sa ato pang gikaingon kagili na update sa ato nga probinsya sa Southern Leyte nagpakita sa ang kahayag si Haring adlaw nining adlaw nga Miyerkules. In fact, matod pa sa kining heat index, no, sa ato nga pag-asa posible nga maabot sa 40 degrees Celsius ang kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte para nining adlaw nga Miyerkules sa Mayo 21. So subli nato nga pahidumdum no nga kanunay nga moinom og tubig, magdala og proteksyon panahon nga kita mogawas sa ato nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa ato nga update sa kuryente mga higala, ato lamang ipasabot kay ang NGCP nagpagawas og scheduled power interruption para sa pipila ka mga bahin no sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. And ipatuman ang mao nga power interruption karong adlaw nga Sabado, Mayo 24. Alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7 sa buntag, no, apektado niini ang mga konsumidores nga naisakop sa Sugod Substation. Samtang alas 6 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi ang mga konsumidores no nga naisakop sa Himayangan og St. Bernard Substations. Matud pa, adunay paghimuon nga corrective maintenance activities diha sa San Miguel St. Bernard nga linya. So sa mga apektado nga mga konsumidores, mamahimo nga i-take note ang naasoy nga schedule aron dili kita makuratan no kung ugaling masinati na ang naasoy nga scheduled power interruption. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod para sa karon nga adlaw nga Miyerkules, Mayo 21. Kapin 300,000 ka Southern Leteño sa rehistrado na sa National ID. Duha ka adlaw nga social pension payout pagahimuon sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. LGU Buntok sa Southern Leyte naghatag og suporta sa mga atleta sa lungsod para sa palarong pambansa. Kapin 300 ka individual sa lungsod sa Nahawan, Southern Leyte naka-avail sa Rice for Garbage program. O mga mag-uuma sa lungsod sa Inupakan, probinsya sa Leyte, gipailawom sa Farmer Field School. Kana mga higala ang inyong atangan uban usab sa mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug PIA Northern Samar kay sa among nga pagbalik kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Ang among ihatod dinhi lamang gihapon sa programa nga Good Morning Eastern Visayas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:31 sa buntag. Parang gihapon ka mga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga higala sa inyong puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Nining puntuha ato nang ihatod ang kompletong detalles sa mga balita nga nahikay para sa karon nga adlaw. Huwag niya na atong balikan mga higala ang atong kaubanan sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan. Sa makausapa, maupay nga aga at idayan, Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Namalot, good morning. Jennifer Gulmatico, thank you so much ito na permi pagkikitatan live stream. Para siya nga sumat na hikayhan na DYS team Youth Group San Ciudadhan Borongan. Ginauhag nga magpartisiparahan ni kaduhang nga hugna hana pagpapatumanhan Bloomberg Philanthropies YCAF projects ha Ciudadhan Borongan. Ang detalye matikang kanatisok Abiria. Radyo Pilipinas Report. Hautro nga gayon ginawag ang lokal nga pamunuan ng Ciudadhan Borongan ng Youth Group San Ciudad nga magpartisipar ay kaduha nga hugnan pagpapatuman ng Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund YCAF project sa Ciudad. Inianton ginbuliwan nga pag-imbitar ni Vicky May Gavilan, Environment Management Specialist 2 ug Judayan Voces, mga staff sa City Environment and Natural Resources Office City Enro durante ang kasubong nga kanginan programa DYS Radyo Pilipinas Borongan ng Martes, Mayo 20. Iginpahayag ni Gavilan ug Voces nga Mayo 21 ang deadline ng pagsubmiter ang project proposal. Nga ang mga proyekto nga may kalabutan ng Climate Adaptation and Mitigation Initiatives nga pinasisimunuan hin mga batan-on, Youth League Climate Advocacy Projects ug adtong partisipasyon ng mga batan-on na Climate Advisory Board. Iginpahayag ni Gavilan ug Voces ginlalauman nga por lo menos 17 youth groups sa syudad adton mapartisipar hini nga Bloomberg Philanthropies YCAF Projects 2025 kondensiyam na nga youth groups ang nagpasa ang project proposal sugad ang youth organization ng Seminaryo Disos Nazareno High School, Barangay Suhutan Youth Organization, ang Supreme Secondary Learner Government o Campus Integrity Crusaders ang Santa Fe National High School, Barangay Pipilitan Youth Organization, Barangay Punta Maria Youth Organization, Youth Organization han may Pangdan National High School ug St. Mary's Supreme Secondary Learner Government. Samtang ang Bloomberg Philanthropies YCAF nag-download na hing kantidad $100,000 LGU Borongan para niya nga tuig 2025 nga project implementation nga dublihan siya nga pagpapatuman hinihan tuig 2024 kunden 13 nga youth organization sa Ciudadhan Borongan ang nakabenepisyo. Nagbuburablig atong Bloomberg Philanthropies YCAF, City Enro, Borongan City Information Office, City Planning and Development Office, Project Management Office, City Social Welfare and Development Office ug ang City Sanggunian Kabataan Federation apag implementar ang nasabi nga programa para sa bagong Pilipinas Sok Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Damang salamat at Sok Aberia ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Northwest Samar State University gintutukan ang pagparig-on sa kinaadman sa local innovators ng MSMEs sa intellectual property. Pamatian tan detalye kan Suzette Bratancio. Radyo Pilipinas Report. Gintutukan sa Northwest Samar State University o NWSSU ang pagparig-on sa kinaadman sa mga local innovator ng micro, small and medium enterprises o MSMEs bahin sa intellectual property, pinaagi sa IP Activity Right Shop, Patent Search and Drafting 2025 for MSMEs nga gindumara sa naglabay nga semana. Durante sa nasabing aktibidad, ginedukar ang mga partisipante kung paano mapapanalipdan ang era mga orihinal nga ideya ngan mahatagan sa legal nga proteksyon ang mga imbensyon.
Pitad ini san NWSSU nga makaghatag san kusog sa lokal nga pagnegosyo, pagsaliksik ngan pag-uswag san teknolohiya. Ginpanguluhan ang higayon san Innovation Office o pod ang mga eksperto tikang sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL nga nagtutdo san patent search, claim drafting ngan technical nga pagsurat. Sumalakan Innovation Director Ervin Rodriguez nagpapakita ining aktibidad sa dedikasyon sa universidad sa paging leader sa rehiyon sa sektor san inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. NFA may tuang nga supply sin bugas pero diri pa eksakto para makasustiner san panginahanglan san probinsya. Ang norte san Samar bastante san bugas ngan paray. Ini ang sugad ni Ms. Juvie Andrimio, NFA Warehouse Supervisor, ng Information Officer, pero kulang pa sa giginahanglan nga konsumo sa kada adlaw sa norte san Samar nga naabot 5,220 kasako. Pero kung pag-istoryahan ang pamalit san paray or palay procurement, yan dako nga stocks ang norte san Samar. Nasugad si Gremio nga maopay ang kalidad san bugas naging gagawas sa NFA tungod kay tigang ini sa lokal nga parag-uma Nanan bugas naging babaligya sa LGU in mas barato depende sa kategorya o kahiyaon sa stock san bugas. Naibaruan liwat nga sa bag-o nga mando sa National Food Authority base sa Rice Tarification Law, ginwara ang regulatory function sa NFA ang pagbaligya, ang pagmonitor sa presyo sa bugas sa merkado, ang pandakop sa mga retailers ng wholesalers nga mahitaas nga presyo nga waray na yan na importasyon. Sa iyo sa mga nahibibilin nga mando yan sa NFA, mao ang pag-release bugas sa mga LGU nga nanginhanglan kung may da kalamidad. Utro nga ginpahidumdum ni Gremio nga ang mga lokal nga ekotibo nga para sa mga LGU nga makuha sa NFA bugas kung panahon sa kalamidad, kinahanglan magsumiter sa mga masunod nga dokumento. Letter request, purchase order, ng declaration of state of calamity. Dako ang pagbabago sa operasyon sa NFA sa tungan sa iyang panahon. Ang sayo ang positibo, ang panghitabo nga mao sa iyang nga panahon niyon na maupay nga presyohan sa paray. Sanglit ang ayat na sa NFA, mao ang pagpromoter nga ang mga parag-uma padayon nga magbabaligya sin kan produkto nga da sa National Food Authority ngan para sa mga LGU nga suportahan ang programa nga PALGO o Palay Procurement Marketing Assistance to legislators and local government units. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang una nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa sugod kapin 300 ka mga individual gikan sa lungsod Sanhawan, Southern Leyte naka-avail sa Rice for Garbage program. Para sa kompletong detalye, ang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas report. Ubay-ubay na ang mga lublupyo sa lungsod Sanhawan, Southern Leyte nga naka-avail sa Rice for Garbage program sa Municipal Agricultural Services Office Conmaso. Gibutyag ni Agricultural Technician Ana Maria Hurtado sa Radyo Pilipinas as of May 19. Ana sa kapin 300 ka mga anahanon ang nakapahimo sukad gisugdan ang mga programa netong Enero ning tuiga. Subay silang record ang naa sa 26.5 kasakong bugas ang na-dispose na hatag sa buhatan din paagi nga masiguro ang saktong pagdumala o pagsulbad sa isyu sa basura sa lungsod. Ubos sa mga programa ang mahipos ng mga plastic na basura sa mga lumlupyo alis darog bugas din mahimong isud lamang mga basura sa 1.5 nga plastic bottle o kung mutimbang og 1 ka kilo alis danog tag 2 ka kilong bugas. Angan masayran nga abli ang mga programa sa tanang manahon nun og walay bayad. Kinahanglan lamang ihatod ang nahipos nga mga plastic bottle sa buhatan aron mabayloan. Balita gikan sa lungsod sa Nahawan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas.
Kadugawing pagsumat na hikayhan na DYS team, mas istrikto nga mga patakaran hapag agi at San Juanico Bridge, igin papatuman hito ang Department of Public Works and Highways 8. Ang detalye matikang kanatipen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Hapormal nga pahayag ang Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office 8 Mayo 20 igin sumat nga may ada na liwat igin patuman nga mga restriksyon ha mga sarakyan nga nalabay ha San Juanico Bridge. Ini nga mga pitad ginhimo base masiguro ang katalwasan han publiko ngan malikayan ang dugang nga kahibang han tulay. Sumalahan pahayag limitado la 3 tons paubos ang bugat-han sarakyan nga pwede makalabay ngan kinahanglan diri malabaw ha 3.2 meters ang kahitaas. Ginaghat gihapon ang mga motorista nga magsunod han speed limit nga 30 kilometers per hour samtang nalabay ha tulay. Igindiri inaliwat ang duha nga direksyon nga paglabay ha pareho nga tiyempo. Usala nga direksyon ang igintutugot kada 15 nga 20 minutos. Dugang pa kinahanglan magmantinerhin 50 metros nga distansya ang kada sarakyan ngan dumiretso center line han tulay para mas epesyente ang pag-agi. Parahan mga truck nga iba pa nga magbugat nga sarakyan iginsusugo nga dumiretso ini ha designated PPA ports para malikayan ang trapiko ha duha nga entrada han tulay. Nagpapasalamat ang DPWH ha kooperasyon ngan pag-intindihan publiko ngan ginaaghatan nga tanan nga ipadayon ang pagsunod hini nga mga patakaran para han kaupayan ngan seguridad han nga tanan. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, Ate Pen Pumida, Handitalyan Balita. Good morning, Eastern Visayas! Insidente sa nag-aaso nga poste harani sa makasaysayan nga handumanan building sa Calbayog, Samar, dagmit nga naaksyonan sa mga lokal nga emergency responders. Malaksing na respondihan sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog, ano sa nga kabaraka sa mapansin sa mga tao an aso, tikang sa usa nga wooden electrical post, harane sa century-old handumanan building sa Jose Avelino Avenue. Dayon nga tumawag sa BFP Calbayog hotline ang empleyado sa City Hall na nagtatrabaho harani sa lugar. Umabot dayon ang BFP team ug napugnan ang posible nga paglarab san kalayo. Base sa BFP, kausa sa insidente ang grounding sa mga kable tikang sa mga communication o cable TV companies. Umulpot liwat ang mga linemen sa Melco 1 para dagmit nga matutukan ang sitwasyon. Ginpahayag sa BFP nga para nakabeses na liwat sira bumaton sa mga insidente sa kuryente sa pareho nga poste. Ginpuri sa CPIO nga adjacent sa handumanan building ang malaksi nga aksyon sa BFP Calbayog ug sa Melco 1 nga nagsalbar sa lugar kontra sa posibilidad sa mas malala nga sunog. Good morning, Eastern Visayas! Kumilik nagpaymatgon sa maedad 15 sa Disyembre 1 nga magrehisto para sa barangay nga sangkundiang kabatan election yan ang tuig. Aabrihan sa Commission on Elections ang voters registration para sa barangay election nga aplikasyon para sa maging miyembro sa katipunan ng kabataan tikang Hulyo 1 tubtub Hulyo 11, 2025 para sa barangay nga sangguniang kabatan election. Inibase sa Comelec Resolution numero 11132 kung ni nakaplastar ang calendar of activities kasumpay sa nasabi nga piniliay. Nakalatag dida sa resolusyon ang mga buruhaton sugad sa pag-update sa records sa registration, pagporma sa electoral board ng barangay board of canvassers, gintalaan yung mga adlaw para sa pag-transfer, pagtama sa ngaran, address ng kundiin mabutos, pag-file sa certificate of candidacy, campaign ng election period, yan iba pa. Ang barangay ng sangkundiang kabataan elections, inakatalaan niya pabubuhaton sa Disyembre 1, 2025, Lunes nga adlaw.
11 días ang gintalaan para sa aplikasyon sa voters registration para sa tun mag-edad 15 anyos sa adlaw sa piniliay nga sa tun wara pa makarehistro sa dang nga panahon para maproseso sa COMELEC ang rehistro antes ang eleksyon. Ngan para sa magrerehistro pala, magdarasin valid ID, igpa-xerox na lang adaan, ngan kumadto sa COMELEC sa ilugar tikang Hulyo 1. Back to you, Sir Aljon. Yes, daghang salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, kapin 300,000 ka Southern Letanyos rehistrado na sa National ID. Para sa kompletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Napunan pa ang gidaghanon sa mga nakarehistro na sa National ID sa Southern Leyte. Nasaran sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 8 nga hangtod Pebrero 28 ning tuiga niabot na sa 384,983 ka individual sa probinsya ang narehistro sa Philippine Identification System kung PhilSys. Gawas sa Fixed Registration Center nga nahimutang sa barangay Tunga-Tunga Maasan City para ng paglusad sa registration sa mga barangay sa Southern Leyte. Samtang anana sa 4.2 milyones ka individual sa kinatibukang Eastern Visayas ang narehistro sa National ID, din kapin 731,000 niini gikan sa Samar, kapin 600,000 sa Northern Samar, kapin 1.9 milyones sa Leyte, kapin 428,000 sa Eastern Samar o kapin 168,000 sa Biliran. Mahinumduman nga gipirmahan isip balaod ang Republic Act 11055 o ang PhilSys Act nitong Agosto tuig 2018. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugang pangsumat ni kayhan DYS team, mga atleta han DepEd Eastern Samar Division nga kaapihan Eastern Visayas Troopers Delegation ha 2025 palarong pamansa, biyahe lawag na. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalos sa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Nagkagikan na kakulop ang 17 nga atleta upod ang 5 coach sa Department of Education Division of Eastern Samar nga kapartihan 860 nga Eastern Visayas Troopers Delegation at 2025 palarong pambansa nga pagdudumaraon halawag Ilocos Norte tinikangan hit Mayo 24 nga 31 hininga tuig. Sumalakan Mr. Abner Aclao, Division Sports Officer nga kaupod han delegasyon ini nga 17 nga atleta tikang linya Eastern Samar amin masabak ka event nga futsal, wushu, pinchak silat ngan chess. Hirain inagi anay regional office pagruong han iba pang atleta han Samar nga Northern Samar Division. Igindasig ni Mr. Aclao ngayon nga tuig nga tanan nga atleta in masakay hin eroplano haira biyahe ti pakadto hit palaro pinaagi han ruta nga Tacloban Manila ngan Manila Lawag ha flight nga bubuhatan niya nga adlaw. Kakalupan aga na una na nga biniyahe palawag ang mga atleta ngan coaches han Leyte ngan Ormoc Division. Samtang buwas, Huwebes, Mayo 22, malanat ang regional officials sa Department of Education, Regional Office 8 ng iba pa nga atleta. Ang 2025 palarong pambansa in may ada tema nga nagkakaisang kapuluan. Ginlalauman nga pangungunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-abrihini ha Ferdinand Idralin Marcos Stadium. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, Handetalian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Proteksyon sa kabataan sa Paranas Samar mas ginpakusog durante sa Local School Board ngan Municipal Advisory Council Joint Meeting. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Dito naman sa bungtosan Paranas Samar, mas ginpakusog ang kaupayan ngan proteksyon san kabataan sa igid dumara nga joint meeting san Local School Board ngan Municipal Advisory Council sa Paranas Samar kasan Kulop Mayo 19. Ginpangunahan ang meeting ni Mayor Eunice Babalcon nga nanawagan sa mga eskwelahan, NGOs ngan komunidad nga magburiblig sa paghimo san mahimyang maataman ngan child-friendly nga kalibungan. Gintala kay liwat ang seryoso
kaso nga issue sugad sa bullying, mental health ngan teenage pregnancy. Gintutukan liwat ang mga plano para mapahitaas ang literacy rate ngan padayon nga nutrition program para sa kabataan. Ginpresentar naman ni Mark Bons Fernandez sa UNICEF ang Track Kabataan, usa nga mobile unit para sa medical ngan mental health services sa kabatanunan. Samtang nagsaad liwat sa suporta ang Philippine Red Cross pinaagi sa youth-centered nga mga proyekto. Nagpapakita ang katitirok san marig-on nga panuyo san gobyerno lokal ngan mga magkadordilain nga organisasyon sa pagpanalipod san kabataan sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Agri-tourism fair, oportunidad sa mga parag-uma makapangmaligya sa nilang mga produkto. 23 sa 24 nga mga bungto ang nakisayo nga nagpartisipar sa Agri-tourism trade fair sa luyo sa Kapitolyo, kung diin makikita-an magkadurilain nga disenyo sa booths or balay-balay nga nareplika sa pangilalan sa sayo nga bungto, kung diin nakadisplay ang mga produkto. Ang nasabi nga trade fair ay oportunidad sa mga tuminungnong nga mga parag-uma nga paragpangisda sa tagsa nga bungto nga may pakita nga may baligya sa tuang nga presyo ang magkadurdilain nga produkto lokal, handicrafts, pagkaon, hikas ngan bunga tikang sa uma, gandakop tikang sa kadagatan. Ginabrihan ang trade fair sa Mayo 18. Opening sa sayo kabulan na selebrasyon sa ika-60 anyos nga anibersaryo sa probinsya sa Norte San Samar. Naging bisita sa Agri Trade Fair Department of Agriculture Secretary Chu Laurel ngan siton mantang adlaw ginbuhat ang Santos nga misa, press presentation sa mga kandidata sa mutya sa ibabaw, paisan-isan sa pagluto sa ibabaw heritage cuisine ngan pag-abri sa night market sa Darkit Boulevard. Damo nga mga buruhaton ang nakaabang nga nakalinya kasumpay sa Diamond Anniversary sa probinsya sa Norte San Samar. Back to you, Sir Aljun. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan, duha ka adlaw nga social pension payout pagahimuon sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte. Anang detalye sa report ni Jevic Epiza. Radyo Pilipinas report. Gipahigayon karong simanaha ang payout sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 alang sa social pension program sa mga senior citizen sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte. Sa nakuha natin impormasyon, gikan ni MSWO Jessa Minrin nga nagasugod karong adlaw Mayo 21 og mulungtad ugmang adlaw ang mahitabo nga payout nga gipangunahan sa MSWDO sa pakigtambayayong sa Municipal Treasurer's Office. Anaasing nga payout kabahin sa nga madawat ang ikaduha nga quarter nga stipend para karon nga tuig pasabot makadawat og 3,000 pesos para sa buwan sa Abril, Mayo ug Hunyo 2025. Karong adlaw naka-schedule sa buntag ang barangay Lugsungan diin paghimuon kini sa Lugsungan Covered Court. Inagkalaw na imedya sa hapon ang barangay Magallanes. Ugmang adlaw Mayo 22 naka-schedule ang barangay San Agustin sa buntag og inagkapalis ang barangay San Bernardo, apil usab ang barangay Triana og barangay Kabulihan. Gipasok usab sa MSWDO ang mga kinahanglan nga dokumento para sa pag-claim. Para sa personal nga pag-claim, kinahanglan og duha ka kopya sa OSCA ID nga dunay 3 ka specimen signature matag kopya. Para sa representative sa buhi pa ang beneficiary, gikinahanglan nga magdala og duha ka kopya or sa birth certificate sa mo claim, duha ka kopya sa OSCA ID sa beneficiary nga dunay 3 ka signature o thumb mark. Magdala usab og duha ka kopya sa government issued ID sa representative og duha ka original nga barangay certification nga dunay hulagway og pirma sa representative og pirmado sa barangay chairman. Samtang para sa mga representatives sa nangamatay nga mga beneficiary, gikinahanglan magdala og duha ka kopya sa OSCA ID sa beneficiary, duha ka kopya sa government issued ID sa representative og duha ka certified true copy sa death certificate. Kinahanglan usab magdala og duha ka kopya sa warranty release of liability nga kuhaon gikan sa MSWDO. Nanginaot si Rin nga magbalampuson ang duha ka adlaw nga payout
para sa social pension sa mga senior citizen. Samtang gipahibalo usab sa opisyal nga mga beneficial nga dili makakuha sa ilang stipend sa gika-schedule pwede pa mo claim hangtod Mayo 23 adlaw nga Biyernes, bisitahon lang ang Municipal Treasurer's Office. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang pangasumat, AFP pre-entry exam para han officer candidate course nagpapadayon ha SUA. Gimbubuhat yan ang adlaw aton Army qualifying exam nga special written exam para han officer candidate course or OCC han Armed Forces of the Philippines or AFP. Gindudumara ini Eastern Samar State University Boronga na main campus. Ining exam sin importante nga pitada para mga naghihingyap magina kaparte ito na Philippine Army como commissioned officer. Ginaghatad ton mga interesado magpailarom hanasabing exam o maging membro hiton AFP nga pahimulusan ining oportunidad di naton kwalifikasyon nan masunod. Baccalaureate degree holder, at least natural born Filipino citizen, at least 5 feet tall mapababae or lalaki, physically and mentally fit, at least 20 years old but not a day older than 27 years old upon oath taking. No pending cases in any court. Kinahanglan la pagdadon hito na aplikante ang college diploma, transcript of records or TOR, PSA issued birth certificate nga nabisan ano nga government issued ID. An Army qualifying exam nga na special written exam hanasabi nga universidad in pagbubuhatan nga dayon ang adlaw. Buwas naman May 22 in pagdudumaraan iton AFSAT or an Armed Forces of the Philippines Aptitude Test. Aton interesado pa pwede makikoordinar ka na Philippine Army Staff Sergeant Alren Fabe or contact ito niya numero 0917-113-1423. Impormasyon hikay pinaagihan 78 Infantry Battalion. Naton oras, medanala 3 minutos og sa mag-alas 9 hanaga. Good morning, Eastern Visayas. Para sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Katbalogan LGU ginsiguro ang supply san primera nga mga paraliton sa Butnga Sandbridge restriction. Formal nga nagkatiterok ang konseho sa pagpanguna sa gobyerno lokal sang Katbalogan ilarom sa liderato ni Alcalde Dexter Uy como baton sa babalas sa Department of Public Works and Highways DPWH Region 8 nga nagtakda sa 3 ka metriko tonelada nga weight limit sa mga sarakyan nga maagi sa San Juanico Bridge. Base sa mga opisyal, dako ang posibilidad nga maapektuhan ang pagsulod sa mga produkto sa syudad linabinaan mga primera nga paraliton sugad sa bugas, asukar, dilata, LPG ug mga produkto nga petrolyo. Sa naging meeting kaupod ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Katbalogan Samar ug Department of Trade and Industry DTI Samar na pagharampangan nga magkakamiada mahugot nga koordinasyon sa mga wholesaler, supplier san basic necessities ug prime commodities nga fuel distributors, sisiguradoon sa LGU nga magpapabilin nga bastante ug abot kaya ang supply ug presyo sa mga produkto sa syudad nga magpapadayon ang aktibo nga price and supply monitoring sa LGU sa bulig sa mga national agencies. Sigon kan Alcalde Uy, diri maundang ang gobyerno sa pagbabantay sa sitwasyon samtang may epekto pa ang limitasyon sa San Juanico Bridge. Katuyuanan sini nga magpabilin nga talwas, hapsay ug abot kaya ang magiging kinabuhi sang kada Katbaloganon sabot nga sa mga temporaryo nga aberya sa transportasyon. Bueno, Kuya Aljon, Ati Dayan, ngan Ma'am Eileen, 1 minuto na lang nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. Mag-una na kami manamilit dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Nakaupod na aton sa Master Control sa BOS Luis Salalon, Ezra Altaro, na aton tagkontribuer balita sa Z Pretensyo, ngan sa ngaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako niyo nakaupod Charmaine Perito. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Ngan sa akon panamilit, sa ngaran ni Regional Head Rian Arento, ang akon mga kaupod sa PIA Northern Samar, Tita Cardenas, ang namon mga interns, Cheryl Katunhay and Rica May de la Cruz, ini sa Ailina Lazon Diaz sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat ng good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, at Dayan. Yes, sugod man mga salamat Kuya Aljun, Ma'am Eileen and Miss Charmaine. Sa ating mga viewers, listeners gihapon, news contributors from the DYS team, Ate Pen Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Daisy Lalosa Belizar. Thank you so much. Ngan hangaran itong bugus nga person, DYS team, Amon Station Manager Ate Ruth Bunda, Chief Texter Joy Policarpio, Amon Admin Sir Buboy, nganak na partner di Master Control, Engineer RV. Ate Dayan Camplon, Antonio Nakabakya nga pagpatin mga balita, particular naman tikang di probinsya Eastern Samar. Din hilahatan taramdan, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Diana Camplon gikan sa Radyo Pilipinas Borongan, Ati Charmaine Pirito gikan sa Radyo Pilipinas Calbayo, and of course Ma'am Eileen Diaz from PIA Northern Samar, damo nga salamat. And sa ato nga mga suking team paminaw kinsang nagsubaybay sa ato nga programang Good Morning Eastern Visayas para sa karon nga adlaw nga Miyerkules Mayo 21, sa mga kausaparihang salamat kaninyong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Antegra, kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausa pa, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern